So dito rin po, masukal na po yung lugar namin dito, no? Pero pag nakita nyo naman, maguna, iba't ibang kulay, iba't ibang style ng dahon. Saan ba makakabili ng murang Coleus plant? Pero nung tumagal, parang nagiging kakaiba, no? Parang ibong adarno. Hello everyone! This is Hermes Sinao of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, saan ba makakabili ng murang Coleus plant? O yan, ano, yan yung pag-usapan natin, ano. Kasi po ngayon, ang dami-dami naming mga mayana na, at sinasabi ko sa inyo, matutuwa kayo sa papakita ko sa inyo, no. Nung dati kausuhan talaga ng mayana, ang daming nabaliw po dyan, ano. Pero kung maalala nyo, last time nagpa-ship po tayo, no, ng 100 plus na varieties ng mga mayana. At ngayon po, ready na akong ipakita sa inyo dahil naparami na po namin siya, no. Kaya naman yan yung makikita nyo sa ating pagbabalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MVP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MVP, at ngayon nga pong araw na ito, ipeplex ko sa inyo, no, kasi po ito pang out na yung mga mayana dito sa ating background, ano, at hindi lang po yan, nagkalat na yan sa ating garden, kaya naman binibenta na siya, no. Kung matatandaan nyo, ang bili ko dun sa cuttings nasa 15 pesos to 20 pesos yung nakaraan, ano, iba-ibang varieties, pero ngayon po ito ibebenta ng murang-mura, no? Kaya tingnan natin ang malapitan para makita nyo yung napakagaganda nilang kulay, ano? Kasi nakakaakit sa mata, no? At tara, pakita ko na sa inyo ng malapitan. So, napakabilis po talagang dumami, no? At kita nyo naman, iba't iba po yung varieties, ano? Nung binili po natin ito, talagang 15 pesos yung bili natin, ano? Per cuttings, kung matatandaan nyo, parang ganyan yung presyo, ano? Pero cuttings lang po siya, no? At sabi ko nga sa inyo, isang ganun lang hibla. Pero ngayon, tignan niyo po. Yan. Napakaganda nitong isa na to. Look. Ganda ng mga design, no? Yan po, ngayon ay ibinibenta namin ng 10 pesos. Meron na pong ugat yan, ano? At yan, stable na stable, hindi po cuttings, ano? Ganyang kamura. At iba't iba po yung mga varieties, ano. Kung mapapansin nyo, yung mga mayana po talaga, takaw attention yan sa garden, ano. Kung gusto nyo yung inyong garden talagang nakakaakit dahil sa mga kulay at talagang nakaka-attract, maglagay po kayo ng mga mayana, no. At sabi ko nga sa inyo, nakakatuwa kasi ang bilis padamihin. And kung halimbawa gusto mo na pagsama-samahin or gawa ng arrangement, pwedeng-pwede, no. Kung halimbawa gusto mo pagtabi-tabihin mo yung isang varieties. Pero ang dami po nito, oh, kita nyo. Yan. Ikot ko pa kayo sa ating garden, ano, kasi ang dami-dami namin ditong mga patubo ng mga Coleus mayana. Kaya kung interesado kayo at talagang gusto nyo mangolekta uli, ayan po, ano, para makita nyo po yung mga pwedeng pagpilian. So dito rin po, masukal na po yung lugar namin dito, no. Pero pag nakita nyo naman yung mga gagandang kulay ng mga mayana natin, talagang ma-attract kayo, no. At yung iba sa inyo siguro na hook up din, ano, sa mga mayana nung panahon ng pandemic, ano. At sabi ko nga, minsan talagang halimbawang napapabayaan na, tumatanda at hindi na may maintain yung pagputol, talagang pumapangit po sila, no. Pero kung halimbawa po ganito, yung talagang lagi nyo siyang nagugupitan, napopropagate nyo, talagang mabilis dumami, no. At maganda pa rin po itubo kasi nababata sila, no. So marami tayo ditong mga rare, no, na mga varieties. Talaga namang ngayon po ang gaganda nila, no. At talagang yan, makikita nyo lumago na, iba't ibang kulay, iba't ibang style ng dahon. And yan, sabi ko nga po sa inyo dito, 10 na lang po yung bentahan namin yan, no. May mga ugat na po yan. At kung halimbawa po meron kayong pagkakataon na gusto nyo pong makabili ng iba't ibang style na yan,
pwede po kayong mag-inquire, ano. So ito rin, kakaiba yung dahon, ang ganda. Dahil putin pa natin yung garden kasi yan. May mga parang army cat pa. Yan. And yan, kita nyo. Gaganda. Dito sa banda rito, dito tayo tumingin, oh. Wow. Yan. And tingnan nyo naman to sa isang paso. Pakadami yan. Tingnan natin yung pagpo-propagate nito, no, kasi hanggang dun pa po meron pa yan. Tapos basta gupit lang kami ng gupit, tapos tanim lang kami ng tanim. Hanggang dito rin, meron na, tingnan pa natin. So ayan, simulan natin yung pag-propagate, no, ng mga mayana natin, Coleus mayana dito sa ating garden. Ganyan lang po, tusok lang ng tusok, ano. Pakabilis niyan, promise. So, lalagyan nyo lang. Ang ginagamit naming lupa, ito po, yung talagang bulok na ipanano, para maganda yung pagtubo ng kanyang mga ugat, no. Tapos para fast draining din siya, kasi yung mga ganitong lupa, yan, nakakapag hold yan ng moist, no, na nagiging sanhe para mag-ugat sila ng mabilis. At the same time po, pag ganyan na may nag-hold ng moist, mabilis lumaki yung halaman, ano. Unlike po nung sobrang clay, no, na naiipon. Kasi po pag yun ang ginamit natin, magrurutat at hindi magiging successful yung ating propagations. So ayan po, halagyan nyo lang po sa ating seedling bags, no. Tapos tusok lang po natin ng ganyan. So papadami na. Tapos ilalagay na namin yung mga nagawa natin dun sa area po namin kung saan ini-standby muna namin yung ating mga bagong patubo na mayana. Pakita ko rin sa inyo. So dito naman po sa parte ng garden natin na to, yun yung mga bagong tanim mo. Kita nyo. Sa umpisa po kasi medyo parang meron nagiging successful, merong hindi. Ayan, o. Tingnan nyo. No? At minsan hindi talaga nag-i-improve yung paglaki, no? Nabubulok. Lalo na kapag halimbawa kinakat natin, minsan nafufungus, ano. Pero sabi ko nga, ayan, tanggalin natin yung bulaklak nito, no, para lumakihin. Ang gagawin nyo lang po is pinch kurot ng kurot, ano. Kurot lang kayo ng kurot. Pag kinurot nyo yan, tiyak ko nalalago po yung inyong mayana, no. Yan, kapag namulaklak, may bulaklak kayo nakita, tanggalin nyo na, no. So eto, yun yung mga pinapastable pa lang, no. Lagay nyo po siya dun sa nasisikatan ng araw, kasi yun po yung talagang sanhi ng magandang kulay, ano, ng isang mga mayana, yung pong magandang sikat ng araw. So tingnan nyo itong isa na to, ang cute, ang ganda, no. So marami rin kayo ma-develop na varieties, ano, no, kapag katagalan, lalo na yung mga nagtatabi-tabing iba't ibang kulay. Minsan yung kanilang mga dahon, makita mo iba, ayan, no, tulad yan. So ito green lang, tapos nahaluan siya ng parang maroon, no. So minsan sa pagtatabi-tabi ng mga mayana, minsan nakakabuo rin ako ng maraming mga iba't ibang varieties, ano. At tutuwa tayo pag ganyan yung nangyayari. So ito, pinapastable natin, tapos kapag okay na, ilalagay natin doon sa pinakita ko sa inyo kaninang area, no, yung mga area namin na maganda yung araw, no, para lumaki siya ng mas maganda. So yan lang naman. Tapos hinahayaan na namin siya ulanin, arawin, ano, walang problema dyan. Hindi naman masyadong maselan, ano, lalo ngayon sa panahon na to na talagang ulan ng ulan. Maganda po yung rainwater dun sa ating mga Coleus mayana, no. At mas lalo silang mabilis lumaki kapag halimbawa pong yan. Minsan kakabuo tayo ng wow, grabe to, parang ibong adarna. Minsan nga tawag ko dito sa varieties na to. Ito hindi ko alam kasi nung maliit ito, isa na to, yan yung parang nakita kong kakaiba, hindi naman pansinin, ano, pero nung tumagal parang nagiging kakaiba, no, parang ibong adar na yung tawag namin dito sa variety na to. So ang ganda, parang rainbow na yung kulay niya, no. At isa to dun sa mga pinaparami namin dito sa ating garden. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video about dito sa mga Coleus mayana natin at napakamura na po nito, no. Pag eto dumami pa ng dumami, ibebenta ko na lang po siya ng 5 piso, no. Actually si Ate Juday din yung naggagawa nito.
At siya yung madalas talaga masipag magparami, no? Pero kung halimbawa ma-invade niya na yung garden natin, mas mababang presyo yung bibigay natin, ano? Pero for the meantime, 10 pesos po yan, yung mga may ugat na, no? At mga nakaseedling bags na, parang libre na yung halaman, binayaran nyo na lang yung lupa, tsaka yung mga ano natin, ano? Yung mga bags natin, ano? At sabi ko nga po sa inyo, pag interesado kayo at gusto nyong mag-alaga uli ng mayana, iba't ibang varieties, makikita nyo po dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Siguro po nasa 100 plus na varieties na po tayo, no, nung mga mayana. Yan, pwede po kayo mag-inquire sa Hermes Unaho Plants or sa Mini Dino Ornamentals. Yan po yung ating mga page, ilalagay ko po dyan para po kung halimbawang interesado kayo, makapag-inquire kayo, no, at makabili sa amin. Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, at saka po sa mga propagations, tips, yan, mag-subscribe na po, no? Huwag kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!